ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa mga sandaling ito, umiikting humihigpit. Ang tensyon sa pagitan ni Nabia, Mel, Russell, Tali, Via at Ulik. At ang bawat isa sa kanila, tila hinahabol ng kani-kanilang anino ng nakaraan. Nagsimula ang lahat sa isang matinding revelasyon. Si Russell. Sa wakas natuntun niya ang katotohanan. Isang katotohanang hindi niya inaasahan. At mas lalong hindi niya gustong paniwalaan. Na sina Nabia at Mel. Ang tunay na utak. Sa likod ng trahedyang muntik ng kumitil. Sa buhay ng kambal. Ang planong pagbangga sa bus. Hindi aksidente. Hindi pagkakamali. Kundi isang malamig, planado, at walang pusong krimen. At dahil dito, agad na kumilos ang mga otoridad. Nagsimula ang habulan. Isang walang humpay, walang atrasan, walang patawad na paghahabol. Kina Nabia at Mel. Sa bawat sulok na kanilang takbuhan, ramdam nila ang init ng batas. Napapalapit, na unti-unting sumisikip sa kanilang paligid. Ngunit higit pa sa takot, mas matindi ang kanilang determinasyon. Tapusin ang nasimulan. Habang sila'y tumatakas, unti-unting nahuhubad ang tunay na pagkatao ni Tali. Sa kabila ng pananakit, sa kabila ng pagmamaltrato, mula kina Nabia at Mel. Nanatili siya. Hindi siya umalis. Hindi siya kumawala. Sa kaibuturan ng kanyang puso. May takot. May pagkakautang na loob. Na tila tanikala. Na hindi niya kayang putulin. Ngunit higit pa roon. May isang damdaming mas mapanganib. Inggit. Isang matagal nang kinikimkim na inggit. Para kay Rosel. At ngayon, ang inggit na iyon ay naging lason. Isang lason na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat titig ni Tali kay Rosel, may galit, may pait, at may lihim na pagnanais na makita itong bumagsak. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang kaluluwa. Sa gitna ng kanilang pagtakas, mulat ang isip ni Nabia at Mel. At muli, bumuo sila ng plano. Isang planong mas madugo, mas mapanganib, at mas tiyak ang kapahamakan. At sa planong ito, ginawa nilang sandata si Tali. Hindi lamang bilang espiya, kundi bilang susi. Susi, para mailapit si Rosel. Sa bitag na kanilang inihanda, dahil alam nila, si Tali lang ang kayang muling makuha ang tiwala ni Rosel. At iyon ang kanilang gagamitin. Samantala, si Via, mas lalo pang naging desperado. At sa kanyang desperasyon, nabuo ang isang malupit na hakbang. Isang pagsabog. Isang planong magwawakas sa buhay ni Rosel. Sa isip ni Via, iyon lang ang paraan upang tuluyang mabura ang banta. Upang maangkin ang kapangyarihan na matagal na niyang inaasam. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na mga mata, may bakas ng takot. Tahimik. Ngunit malinaw. Takot. Na baka sa huli, siya rin ang malunod sa sarili niyang galit. At naroon si Ulik. Tahimik. Masunurin. Sunod-sunuran kay Via. Kahit nakikita na niya ang panganib, ang kawalan ng hustisya. Sumusunod pa rin siya. Para kay Ulik, ang katapatan niya kay Via ay higit pa sa tama at mali. Ngunit sa bawat sandaling, nakikita niya si Rosel, ang inosenteng posibleng madamay. Unti-unting nabibiyak ang kanyang konsensya. Ang bawat titig niya kay Rosel, punong-puno ng pag-aalinlangan. Parang may gustong sabihin. Pero hindi niya magawa. Pinipigilan ng takot.
Pinipigilan ng utang na loob. Samantala, walang kaalam-alam si Rosel. Walang ideya. Sa napipintong panganib, buong puso niyang tinanggap muli si Tali. Lalo na nang magkunwari ito. Nahandang tumestigo. Laban kina Nabia at Mel. Para kay Rosel, ito na ang pagkakataon. Pagkakataon na maibalik ang tiwala, na maibalik ang pagkakaibigan. Ngunit hindi niya alam na sa loob mismo ng kanyang tahanan, may isang ahas na muli niyang pinapasok. At ang ahas na iyon ay handang kumagat sa sandaling hindi niya inaasahan. Sa bawat kilos ni Tali, sa loob ng bahay ni Rosel, ramdam ang kanyang panloob na digmaan. Sa tuwing nakikita niya ang kabutihan ni Rosel, may bahagi ng kanyang puso ang gustong umatras, gustong tumigil, gustong kumawala sa dilim. Ngunit sa bawat alaala ng galit, ng inggit, ng mga pangako ni Nabia at Mel, bumabalik siya. Bumabalik sa desisyon. Bumabalik sa pagtataksil. At ang katahimikan sa pagitan ni Natalie at Rosel, nagiging mabigat. Punong-puno ng mga salitang hindi mabitawan. Mga katotohanang hindi kayang aminin. Habang papalapit ang oras, ang takdang sandali ng kanilang plano, ang bawat isa nahaharap sa pinakamahirap na desisyon ng kanilang buhay. Si Tali, ipagpapatuloy ba niya ang pagtataksil? O haharapin ang kanyang konsensya? Si Ulik, mananatili bang sunod-sunuran? O ililigtas si Rosel sa kapahamakan? At sina Nabia, Mel at Via, magtatagumpay nga ba sila? O sila mismo ang magiging biktima ng sarili nilang kasamaan? Sa mga sandaling ito, iisa lang ang tiyak. Ang katotohanan ay malapit ng pumutok. Isang katotohanang kayang magwasak ng lahat. Ang bawat titig, bawat hakbang, bawat katahimikan ay naghahanda sa isang pagsabog. Hindi lang ng bomba, kundi ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Nagsimula ang lahat sa isang gabi na tila napakatahimik. Tahimik, ngunit may nagbabantang unos. Sa loob ng bahay ni Rosel, ang bawat ilaw ay nakabukas. Ang bawat anino, tila may itinatagong lihim. At naroon si Tali. Gising. Hindi mapakali. Hindi mapakali ang kanyang mga mata. Na tila may hinahanap o may tinatakasan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang kanyang telepono. At sa kabilang linya, ang malamig na boses ni Nabia. Oras na. 2 salita. Ngunit sapat upang pabilisin ang tibok ng puso ni Tali. Sapat upang ipaalala sa kanya na wala na siyang atrasan. Sa kabilang dulo, naroon si Mel. Tahimik, ngunit mapanganib. At sa likod nila, ang planong matagal nang hinulma sa dilim. Samantala, sa isang abandonadong gusali, naroon si Via at Ulik. Sa gitna ng malamlam na ilaw, makikita ang isang bag. Isang bag na hindi basta-basta. Sa loob nito, ang bomba, ang sandatang magwawakas. Sa lahat, dahan-dahang lumapit si Ulik. Ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig. Sigurado ka ba dito, Via? Mahina niyang tanong. Ngunit si Via, hindi man lang kumurap. Wala na tayong ibang paraan. Matigas. Diretso. Walang bahid ng awa. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong kumurap sa kanyang mga mata. Isang saglit na pagdududa. Isang sandaling kahinaan na agad niyang itinago. Samantala, bumalik tayo kay Rosel. Masaya siya. Panatag. Dahil sa kanyang harapan, nakaupo si Tali.
Ngumingiti. Nagpapanggap. Salamat, Rosel, sa pagtanggap mo ulit sa akin. Mahina. Ngunit punong-puno ng emosyon ang kanyang boses. At si Rosel, walang pagdududa, lumapit. Hinawakan ang kamay ni Tali. Hindi ka nag-iisa, Tali, nandito lang ako. Mga salitang totoo. Mga salitang dalisay. Ngunit para kay Tali, bawat salitang iyon ay parang kutsilyo na unti-unting sumasaksak sa kanyang konsensya. Saglit siyang napayuko. Saglit siyang natahimik. At sa sandaling iyon, halos bumigay siya. Halos sabihin ang totoo. Halos aminin ang lahat. Ngunit, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula kay Mel. Gawin mo na. At doon, nawala ang pag-aalinlangan. Nawala ang kahinaan. Muling bumalik ang dilim sa kanyang puso. Lumipas ang ilang oras. At dumating ang takdang sandali. Si Rosel, walang kamalay-malay, ay papunta sa isang lugar. Isang lugar na iminungkahi ni Tali. Isang lugar na umano iligtas. Isang lugar na puno pala ng kamatayan. Sa kabilang banda, nasa pwesto na sina Via at Ulik. Handa na ang lahat. Isang pindot na lang. At matatapos na ang lahat. Ngunit habang hawak ni Ulik ang detonator, bigla niyang naalala ang mga mata ni Rosel. Ang inosenteng ngiti nito. Ang kabutihang hindi nito deserve na masira. Hindi ko kaya eh. Bulong niya sa sarili. Napatingin si Via sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-aalinlangan ni Ulik. Anong sinasabi mo? Malamig niyang tanong. Ngunit si Ulik, hindi na makatingin. Hindi ko kayang patayin si Rosel. Isang katotohanang matagal niyang kinimkim. At sa sandaling iyon, sumabog ang galit ni Via. Mahina ka. Isang sigaw na umalingaw sa buong lugar. Ngunit huli na ba ang lahat? Dahil sa kabilang panig, papalapit na si Rosel. Kasama si Tali. Bawat hakbang, papalapit sa kapahamakan. Bawat segundo, papalapit sa katapusan. At sa loob ng puso ni Tali, isang huling laban. Isang huling tanong. Itutuloy ba niya? O pipigilan ang lahat? Sa sandaling tumigil si Rosel. Sa mismong lugar kung saan nakatanim ang bomba. Napapikit si Tali. Mahigpit. Masakit. At sa kanyang isip, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Hanggang dito na ba ako? Mga kapuso. Sa susunod na sandali, may isang desisyon na babago sa lahat. Isang desisyon na maaaring magligtas o tuluyang magwasak. Sa kanilang lahat, mananatili bang tahimik si Tali? Pipindutin ba ni Via ang huling hakbang? At si Ulik makakahanap ba ng lakas upang labanan ang kanyang kinatatakutan? Dahil kapag sumabog ang katotohanan, hindi lang buhay ang mawawala, kundi pati ang mga pusong matagal nang lumalaban. Manatiling nakatutok, mga kapuso. Dahil ang kasunod nito ay hindi na basta kwento. Isa na itong digmaan